Ang The Old Man and the Sea ay isang nobelang isinulat ng Amerikanong manunulat na si Ernest Hemingway noong 1952. Isa ito sa kanyang pinakatanyag na mga obra at naging dahilan upang makamit niya ang Nobel Prize in Literature noong 1954. Ang akda ay isang alegorya o matalinghagang salaysay tungkol sa pakikibaka ng tao sa harap ng kabiguan, katandaan at kawalang pag-asa. Sa kabila ng pagiging maikli ng nobela, ang nilalaman nito ay hitik sa kahulugan, damdamin at pilosopiya tungkol sa buhay. Ang pangunahing tauhan ay si Santiago, isang matandang mangingisdang naninirahan sa isang maliit na bayang pangisdaan sa Cuba. Dati siyang kinikilala bilang isa sa pinakamagaling sa kanilang lugar, subalit sa paglipas ng panahon ay napag-iwanan na siya ng mas bata at mas malalakas na mangingisda. Sa loob ng 84 na araw, hindi siya nakahuli ng kahit isang isda, kaya itinuturing siyang malas ng ibang mga mangingisda sa kanilang komunidad. Dahil dito, ang batang alagad niyang si Manolin, na simula't sapul ay sumasama sa kanya sa pangingisda, ay pinilit ng kanyang mga magulang na lumipat ng ibang bangkang sasamahan. Ang isang mas matagumpay na mangingisda, bagamat napilitang sumunod sa kanyang mga magulang, hindi iniwan ni Manolin ang matanda. Araw-araw niya itong dinadalhan ng pagkain, kape at tinutulungan sa mga gawain. Sa kanilang mga pag-uusap, mararamdaman ang malalim na paggalang, pagmamahal at pagkakaibigan sa pagitan ng matanda at ng bata. Madalas nilang pag-usapan ang baseball, partikular na ang Amerikanong manlalaro na si Joe DiMaggio, na naging simbolo ng lakas at tagumpay para kay Santiago. Ang paghanga ni Santiago kay DiMaggio ay tila nagpapahiwatig ng kanyang sariling pagnanais na muling makamit ang tagumpay at paggalang sa kabila ng kanyang edad at kahinaan. Isang araw sa pagnanais na patunayan na hindi pa tapos ang kanyang kakayahan bilang isang tunay na mangingisda, nagpasya si Santiago na pumalaot mag-isa at mas malayo pa sa karaniwang nilalayagan ng mga bangka. Nilakbay niya ang dagat sa maagang umaga at buong araw siyang naghintay ng isdang kakagat sa kanyang pain. Sa ikalawang araw ng kanyang paglalayag, may isang napakalaking marlin, isang dambuhalang isdang dagat na halos mas mahaba pa sa kanyang bangka, ang kumagat sa kanyang pain. Hindi ito mayahon agad ng matanda, kaya nagsimula ang isang napakahabang labanan sa pagitan ng tao at ng hayop. Sa loob ng 3 araw at 2 gabi, tinanggap ni Santiago ang hamon ng kalikasan. Habang hinihila siya ng marlin sa kalaliman ng dagat, patuloy siyang nakakapit sa kanyang pisi, halos hindi na natutulog at kumakain. Nagsimula ng masugatan ang kanyang mga kamay dahil sa higpit ng pagkakahawak sa tali at unti-unting napagod ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng sakit, gutom at pagod, hindi siya sumuko. Habang nakikipaglaban sa marlin, kinakausap niya ito. Hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang kapantay, isang nilalang na karapat-dapat igalang. Sa isip ni Santiago, ang marlin ay simbolo ng kagandahan ng kalikasan at ng kahulugan ng pakikibaka. Sa huli, napatay ni Santiago ang isda gamit ang kanyang harpon at itinali ito sa gilid ng kanyang bangka. Habang pauwi, inakalang tapos na ang kanyang pakikibaka, ngunit isang panibagong pagsubok ang sumalubong sa kanya. Mga pating, naaamoy nila ang dugo ng marlin at isa-isa silang sumalakay upang pagsaluhan ang bangkay ng isda. Ginamit ni Santiago ang lahat ng kanyang kakayahan upang ipaglaban ang kanyang nahuling isda. Ginamit niya ang kutsilyong itinali sa sagwan, ang kanyang harpon at maging ang kanyang hubad na kamay. Ngunit sa bandang huli, mas marami ang mga pating kaysa sa kaya niyang labanan. Unti-unti nilang nilapa ang marlin hanggang ang natira na lamang ay kalansay, isang mahabang gulugod, ulo at buntot. Pagdating ni Santiago sa pampang, halos himatayin siya sa pagod. Ibinaba niya ang layag ng bangka, dinala ang kanyang mga kagamitan at dahan-dahang naglakad pauwi. Sa kanyang pagdating, walang kaalam-alam ang mga tao sa laki ng isdang nahuli niya. Kinabukasan, nang makita ng ibang mangingisda ang dambuhalang kalansay ng marlin, sila'y napahanga at namangha. Naunawaan nilang si Santiago, sa kabila ng kanyang edad at kahinaan, ay nagawang patunayan ang kanyang sarili. Samantala si Manolin,
na labis na naapektuhan sa sinapit ng kanyang mahal na guro, ay agad siyang pinuntahan. Sa kabila ng kagustuhan ng kanyang mga magulang, ipinangako niyang muli siyang sasama kay Santiago sa pangingisda. Sa pagtatapos ng nobela, habang natutulog si Santiago, nananaginip siya ng mga malalaking leon sa buhanginan, isang simbolo ng kabataan, pag-asa, at panaginip na hindi kailanman namamatay sa puso ng isang tunay na mandirigma. Ang The Old Man and the Sea ay higit pa sa isang simpleng salaysay tungkol sa pangingisda. Ito ay isang malalim na metapora ng buhay, paghihirap, pananampalataya at karangalan ng tao. Sa pamamagitan ng pangunahing tauhang si Santiago, ipinakita ni Ernest Hemingway ang kakayahan ng isang tao na harapin ang sukdulang hirap at matalo man sa panlabas, ay manatiling panalo sa kanyang loob. Sa nobelang ito, lumitaw ang iba't ibang mahahalagang tema na sumasalamin sa tunay na kalagayan ng tao sa mundo. Ang isa sa pinakapangunahing tema ng nobela ay ang pakikibaka ng tao, hindi lamang laban sa mga puwersa ng kalikasan, kundi higit sa lahat laban sa kanyang sariling kahinaan. Si Santiago, sa kabila ng kanyang katandaan, ay nagpumilit pang mangisda mag-isa sa gitna ng malawak at mapanganib na dagat. Ang kanyang pakikipaglaban sa dambuhalang marlin ay hindi lamang laban sa isang isda, kundi laban sa pag-iisip ng mga tao na siya'y wala ng silbi at laban sa kanyang sariling takot, pagdududa at pagkapagod. Sa bawat paghila niya sa pisi, bawat sugat sa kanyang kamay at bawat oras ng pagtitiis sa dagat, ipinapakita ang espiritual na lakas ng tao, ang kakayahang manatiling buo kahit unti-unti nang nawawasak ang katawan. Isa sa pinakamatinding mensahe ng nobela ay ang dangal sa kabila ng kabiguan. Maaaring sabihin ng iba na nabigo si Santiago sapagkat hindi niya naiuwing buo ang isdang kanyang nahuli. Ngunit sa mata ng nobela, ang kanyang tunay na tagumpay ay nasa katapangan ng kanyang laban, hindi sa resulta nito. Sa ganitong paraan, lumalabas na ang tagumpay ay hindi palaging nasusukat sa panlabas na resulta, kundi sa integridad at pagsusumikap na ipinamalas ng isang tao. Kahit napinsala ang isda, napatunayan ni Santiago na siya ay may kakayahan pa ring lumaban tulad ng dati. At sa gayon ay naipanumbalik ang kanyang dangal, hindi lamang sa mata ng kanyang sarili, kundi sa mata rin ng batang si Manolin at ng buong nayon. Ang karakter ni Santiago ay sumasagisag sa katatagan ng loob at diwang palaban ng tao. Kahit pa siya ay pinahihirapan ng panahon, kahirapan sa buhay at panghuhusga ng kapwa, nananatili siyang matatag at mapagpakumbaba. Hindi siya umaasa sa awa ng iba at pinipilit niyang panatilihin ang kanyang sariling paninindigan. Ipinapakita nito na ang lakas ng tao ay hindi laging nasusukat sa pisikal na anyo, kundi sa kanyang paninindigan, pananalig at tibay ng kalooban. Ang kanyang pananaginip ng mga leon sa huling bahagi ng nobela ay simbolo ng kanyang diwang hindi kailanman tumanda, ang bahagi ng kanyang pagkatao na laging handang lumaban, mangarap at muling bumangon. Malinaw rin sa nobela ang tema ng ugnayan sa pagitan ng tao at kalikasan. Hindi inilalarawan ang kalikasan bilang isang kalabang kailangang lupigin, kundi bilang isang kapwa nilalang na dapat igalang. Nakikipag-usap si Santiago sa dagat, sa mga ibon, sa mga isda, at maging sa marlin na tila ba sila ay magkaibigan. Ipinapakita nito ang pilosopiya ni Hemingway na ang tao ay bahagi ng kalikasan at hindi ito dapat abusuhin o balewalain. Sa halip, nararapat itong pahalagahan, pag-isipan at kaibiganin. Ang ganitong pananaw ay may kaugnayan din sa mga kontemporaryong issue sa kalikasan sa ating panahon. Ang relasyon ni Santiago at Manolin ay isa rin sa pinakamasidhing aspeto ng nobela. Sa kabila ng agwat sa edad, ang kanilang koneksyon ay puno ng paggalang, pagmamahal at pagtuturo. Si Santiago ay hindi lamang isang mangingisda, kundi isang tagapagturo ng karunungan sa buhay, isang huwaran ng tiyaga, pananampalataya at dangal. Si Manolin naman ay simbolo ng pag-asa at pagpapatuloy ng kaalaman, na handang tanggapin ang mga aral mula sa nakatatanda upang dalhin ang mga ito sa susunod na henerasyon. Sa huli, ang pagbabalik ni Manolin sa piling ni Santiago ay pagpapakita ng pananampalataya sa kabutihan at karunungan ng matanda, isang bagay na bihira nang makita sa modernong lipunan.
Gumamit si Hemingway ng estilong simple at tuwiran, ngunit puno ng simbolismo. Ang marlin ay maaaring sumagisag sa pangarap o layunin ng tao at ang mga pating ay kumakatawan sa mga puwersang humahadlang dito. Maaaring ito'y kahirapan, inggit, kasamaan o kawalan ng suporta. Ang bangka ni Santiago ay tila kanyang katawan at ang dagat ay simbolo ng buhay mismo. Malawak, malalim, maganda, ngunit mapanganib. Sa kabila ng pagiging maikli ng nobela, napakaraming mabibigat na kahulugang nakatago sa mga simpleng linya at kilos ng mga tauhan. Ang The Old Man and the Sea ay isang ode o pagpupugay sa diwang palaban ng tao. Sa pamamagitan ng nobelang ito, ipinapaalala ni Ernest Hemingway na ang tao, gaano man kahina sa pisikal, ay may kakayahang manatiling matatag sa gitna ng unos at kabiguan. Ang katatagan, pananampalataya sa sarili, at dangal ay mga halagang higit na mahalaga kaysa anumang material na gantimpala. Ang kwento ni Santiago ay kwento ng bawat isa sa atin. Tayong lumalaban araw-araw sa sariling laban, tayong pinanghihinaan ngunit bumabangon, tayong natatalo ngunit hindi kailanman sumusuko.